Almost 2 million po na ang to score. Ganyan pong kalakas itong gaming po natin ngayon. Na dating kulang 20k po yung presyo. Pero ngayon nga po guys, nasa around 10k na lang pagka naka-sale. Hindi kayo bibitinin ng gaming po na to dahil nga po malaki rin yung kanyang battery na meron pong 6550 mAh siya battery. At syempre almost perfect po na display with Dolby Vision, HDR10 Plus BB display. Grabe po yung smartphone na to guys. Dahil nakuha ko nga lang po siya ng around 10,000 itong nakaraang 12/12 sale nga po. At lahat po na magko-comment sa may video natin ngayon is meron pong chance manalo ng Redmi Turbo 4 dahil ipapag-giveaway po natin siya ngayon after nga po ng video na to. At pipili po ako ng isang mananalo dyan po sa may comment section. Kaya make sure lang po na magko-comment kayo at ilalike nyo po yung video natin. Baka sakaling ikaw po yung manalo ng Redmi Turbo 4. Technically, magkapatid lang naman sila guys ng Poco X7 Pro 5G. Pero mas better po ang specs ng Redmi Turbo 4. Dahil po sa mas malaking battery at para sa akin mas simple at mas magandang design. January 2025 po nilabas yung smartphone na to. At ngayon nga po, January 2026 na, eksaktong 1 year na. Ito po guys yung klase ng smartphone na habang tumatagal, lalo pong sumasarap gamitin. Dahil alam nyo na kung dati napakamahal po ng presyo niya, pero ngayon nga po after 1 year, napakasarap pong bumili pa rin ng ganitong klase ng smartphone. Dahil sa maganda pong overall na specs. Compare po sa ibang smartphone guys na habang tumatagal, lalo kang maiinis. Dahil nga po sa pagsisisi na bumili po kayo ng smartphone po na hindi sulit yung specs para po sa napakamahal na presyo. Dahil yung ibang smartphone po na mabibili natin guys, meron po mga smartphone guys na kulang 10k po yung presyo. Yung iba po higit 10k pa. Pero pagka tumingin po tayo sa ibang smartphone brands, magugulat ka. Yung ganyang klase ng specs, kulang 5k lang pala. Pero itong si Redmi Turbo 4 Pro, habang tumatagal, mas lalo mo siyang ma-appreciate na buti na lang ito yung binili mo. Dahil kahit pa nung unang labas niya guys, hindi po siya ganun kamahalan. Tapos napakaganda pa ng specs. Na kahit i-compare nyo po sa mga bagong labas ngayon, mas maganda pa rin po itong si Redmi Turbo 4. Ito pa isang dahilan guys kung bakit po mas magandang bumili ng ganitong klase ng smartphone na kahit po luma na siya, maganda pa rin po yung specs na makukuha natin. For example guys, nabili niyo po yung smartphone na to last year, mga bandang January din or bandang February. Tapos naingatan niyo po siya, wala po siyang gasgas, walang kahit anong issue, kompleto pa rin po yung box niya at napakaganda pa rin po ng condition. Magugulat ka guys, yung ganito klase ng smartphone po dati is nagsisale po siya like ng Poco X7 Pro. Nagsisale po yun guys ng kulang 13k. Pero magugulat ka, after po ng isang taon, yung presyo po ng smartphone na yan, nasa ganyang presyo pa rin po siya mabebenta sa mga higit 10,000. Lalo nga po pagka naingatan nyo siya. Compare po guys sa ibang smartphone tulad po ng Oppo A5 Pro 5G. Naalala nyo po yung review ko dyan guys. Napakamahal po ng smartphone yan sa may 15k nga po na SRP niya. At nung binibenta ko na nga po yung smartphone na yan, nahihirapan po kong ibenta siya guys. Na kahit pa, bagong labas pa lang po nun. Kumbaga 15k po yung kanyang SRP. Pero nung binibenta ko po siya guys, wala na pong 10k yung kanyang presyo. Tapos napakahirap pang ibenta. Dahil yung specs nga po niya, masyadong pangit para po sa napakamahal na presyo. Tapos sa ganitong klase ng smartphone nga po, mura na po yung presyo niya. Pero yung resale value po niya na makukuha natin, mas mataas pa rin. Compare po sa ibang smartphone na pangit yung specs. Tapos ang hindi ko pa maintindihan guys, pagka po bumili po sila ng Oppo, saka po ng Vivo, or even po ng Realme, okay na kaya, hindi naman ako gamer. Kaya okay lang sa akin yung ganyang specs as long as matibay siya. Guys, ang main point ko lang naman, hindi naman porket bumili ka ng Poco or bumili ka ng smartphone po na merong malakas na processor, gagamitin mo siya pang gaming. Kumbaga guys, pwede nyo rin naman pang casual use yung kanyang klase ng smartphone. Yung meron nga pong ganito klase ng performance na para bang kahit maisipan nyo siya na gamitin lang pang Facebook, pang TikTok lang, or pang camera, hindi po kayo mabibitin. Okay guys, baka sakaling mahilig lang po kayo manood, hindi pa rin po kayo mabibitin sa kanya. Kaysa naman po sa ibang smartphone ni Oppo saka po ni Vivo na talagang kahit anong specs po yung tingnan natin, masyado po siyang mababa. Alam nyo lang po yung mga magaganda po sa mga Oppo saka sa mga Vivo ngayon, is yung kanilang mga battery. Malalaki po yung mga battery nila. Pero guys, kahit po sa mga gaming phone ngayon, especially po sa mga China ROM, yung mga battery po na makukuha natin, napakatataas na mas mataas na po kila Vivo ngayon. Tinatawag lang naman po natin guys sa gaming phone yung ganitong klase ng smartphone dahil nga po malakas yung kanyang processor. Dahil saan ba natin gagamitin guys yung kanyang malakas sa processor? Siyempre sa may gaming lang po. Pero guys, ang ibig ko lang pong sabihin, hindi nyo man siya gamitin pang gaming, pang casual use lang.
still napakaganda pa rin po niyan. At yung usapan lang po na masisira po siya agad, hindi guys, hindi po siya agad masisira. Nasa pag-iingat po natin yan. At yung usapang deadboot naman po, yung deadboot po guys, naging issue po talaga yan guys sa mga Poco saka sa mga Redmi na mga smartphone. Pero panahon pa po yun guys ng bandang 2020 at 2021. At ito po mga bagong labas po ng mga Poco saka po mga Redmi. Never na po ako nakakita ng mga deadboot po. Sa mga Poco X4 pataas po saka sa mga Poco F4 pataas. Ngayon guys, Poco F8 na po tayo. At wala na po ako nakita mga problema sa kanilang ganyan. Tulad po nitong si Vivo X300 Pro. Camera phone po ito guys. Halimo po na camera phone. Pero guys, pwede nyo rin po siyang tawagin na gaming phone. Dahil din po sa napakagandang kanyang processor. Ang sa akin lang po guys, yung bibili lang din po tayo ng smartphone. Dapat po yung meron pong magandang overall na specs. Hindi yung matagal lang malobat. At sasabihin natin na okay na yon, sulit na yon. Paano naman guys yung mga smartphone po na merong malaking battery din, magandang camera, at syempre malakas sa processor. Meron din pong ganyang klase ng mga smartphone ngayon. Hindi lang po yung nakapokus lang po sa isa. Tulad po guys ng laging hype na smartphone tuwing January. Alam niyo na po yung tinutukoy ko. Yung mga Honor na mga smartphone po guys. Especially yung Honor X9D na dadating ngayon. Na siguradong matibay. Na siguradong ibabalibag po ito mga vlogger. Ang problema po guys, kamusta po yung overall na specs niya? Maganda rin kaya. Dahil kung malakas sa gaming phone nga po yung hinahanap natin, para po sa napakamurang presyo, hindi po tayo magkakamali ngayon dito. Nag-try po kami ng Whirlwind Smith. Nakasagad po yung kanyang graphics at naka-mobile data sa 30 minutes po na gaming. Umabot po siya ng 46 degrees Celsius sa may temperature. Medyo mainit yan para sa isang heavy duty na games. Pero at least nga po maganda yung nakuha naming performance sa kanya. Saka stable naman po siya, saka smooth din. Tapos sa may battery po niya, nabawasan po siya ng 9% sa 30 minutes nga po na gaming. Hindi na masama ito guys para sa isang bagong game nakakalabas lang. Samahan pa nga po ng Dimensity na processor ngayon. Sa Legend of Wymere naman, dito po siya masyadong uminit na ang Redmi Turbo 4. Dahil lumabot nga po siya ng 49 degrees Celsius para sa may 30 minutes lang po na gaming. Habang naka-mobile data pa rin. Tapos 13% naman po yung nabawas sa kanyang battery. Pero tulad nga po sa may Whirlwind Smith, okay din po yung performance na binibigay naman niya. Smooth po siya at stable din po yung gameplay natin. Sadyang uminit lang po talaga siya. I suggest maglagay na lang po kayo ng fan cooler. Kung lalagpas po ng isang oras yung gaming na gagawin natin, dito nga po sa may Legend of Wymere. Pero kung ayaw nyo naman po maglagay ng fan cooler at gusto nyo po maglaro ng matagal, mas okay po guys na ibaba po natin yung kanyang graphics. Dahil itong gameplay nga po natin ngayon, nakasagad po lahat ng graphics dyan. Tapos naka-mobile data pa. Sa Bleach naman guys, hindi po siya sobrang uminit dito. Dahil mula nga po sa may 49 degrees Celsius kanina, sa may Wymere. Ngayon po dito sa may Bleach, is 43 na lang po yung naging temperature niya. Sa 30 minutes din po na gaming, habang naka-mobile data at sagad po lahat ng graphics. I think kung hindi ka naman maglalaro guys sa mga heavy duty games, hindi nyo naman mapag-iinit ang sobra tong si Redmi. Lalo kung more on Mobile Legends ka lang at Call of Duty Mobile. Wag lang po talaga guys yung mabibigat na game tulad nga po ng Wymere, Whirlwind Smith at mga ganitong klase ng mga game ngayon. Dahil dito nga po sa may Bleach, hindi po siya sobrang uminit. Normal lang po ang 43 degrees Celsius sa temperature sa ganitong klase ng game ngayon. Kahit po dito sa may Red Dead Redemption guys, naging 41 lang po yung naging temperature niya sa kulang isang oras na gaming sa kanya. Tapos nabawasan po siya ng 10% lang sa may battery. Medyo nagtataka lang po ako. Actually, sinubukan ko rin po ang Red Dead sa may Redmi Turbo 4 Pro na merong 8th Gen 4 na processor. At nakakapagtaka, hindi po siya supported doon. Pero itong Dimensity 8400, okay po ang Red Dead dito guys. Supported po siya. Kaya kung sakaling budget gaming phone po yung hinahanap natin, ito po ang isang marirecommend ko sa inyo, itong si Redmi Turbo 4. Hintayin nyo lang po mag-sale at sigurado makukuha nyo pa to sa mas murang presyo pa. Yun lang po guys yung mabilis sa video natin. Palik na lang po at huwag kakalimutan mag-comment. Pipili po ako ng mananalo sa inyo ng Redmi Turbo 4. Yun lang po guys. Pa-subscribe na rin po. Thanks for watching.